Nang makakapigil sa aking plano. Huwag tayong matakot mga kapwa ko! Ang ating kamatayan ay hindi magwawakas sa ating laban! Hindi natin sila susukuan! Ikaw na bahalang humusga sa amin. Ang aming sakripisyo ay ang gagabay sa mga bagong henerasyon ng Pilipino. Ang pagbuhos ng ating buhay ay magiging tanglaw para sa kanila. Huwag natin kakalimutan ng ating pangalan. Nahimik kayo! Sila ang mga unang martir. Ang Gumbursa ay hindi namatay ng walang dahilan. Sa kanilang huling hininga, binigyan nila tayo ng pag-asa at pangarap na matatag ang isang makatarungang bayan. Sa loob ng maraming taon, ang alaala ng Gumbursa ay nanatili sa puso ng mga Pilipino. Ang kanilang pagkamatay ay nagsilbing apoy sa isang lalaking babalik na may bagong layunin, si Simon. Ang kanilang pagkamatay ay hindi nasayang. Ang tatlong paring ito, sila ang nagsindi ng apoy ng paghihimagsik sa aking puso. Ang araw ng paghiganti ay dumating na. Ang kanilang dugo ay hindi mawawala sa alaala. Sa bawat patak ng kanilang buhay, nagbukas ang isang daan. Isang daang puno ng galit, puno ng paghihimagsik. Silang nagsilang sa Simon. At sa bawat akbang ko ngayon, ang kanilang di mabilang na pasakripisyo ang maghahatid sa akin ng tagumpay. Wala na makakapigil sa aking plano. Ang Bapor Tabo, isang barko ng kasaysayan, isang simbolo ng lipunan na mapang-api at mga pinapahirapan. Ang bawat nilalang sa loob ng barko ay nagsasagupa ng mga kaisipang nagtataglay ng kaligayahan at kalungkutan. Ito ang kalakaran sa... Napakainit naman sa barkong ito. Napakarami kasing mga iglo. Pariyan na naman pangkat na sosyal. Kawawa ka naman. Napakapait ng iyong mukha. Alam mo, pakiramdam ko, magkakasakit ka. Pwede ka ba ng gamot? O magpahinga? Donya, ako rin ay nahihirapang makinga sa mga Indio na ito. Estas and law, correct. Ako rin, hindi ako makahinga sa mga Indio na ito. Alam mo, dapat kasi hindi na sila pinapapasan dito. Ang babaho at ang tudumi pa. Padre, wala ka bang napapansin sa aking kasuotan? Wala. Wala kang napapansin? Wala. Hindi mo ba alam kung gaano kamahal itong mga perlas at damit ko? Wala kang napapansin? Ano nangyari sa iyong kasuotan? Donya,
huwag mong gawing pabigat ang iyong anyo sa mga Indio sapagkat hindi sila nakakapansin sa mga material na bagay. Ang dami-dami mong sinasabi. Oo po na nga lang ako. Ang bawat akbang na ginagawa ko ay patungo sa isang layunin. Hindi ko na kayang maghintay pa. Ang mga ideya at mga plano ko ay magiging daan sa isang madilim na landas ng paghihiganti at pag-asa. Hindi ko alintana kung anong magiging epekto. Sa mga mata ng inosente, ako'y isang kaaway. Ngunit sa mga mata ng mga nagugutom sa katarungan, ako'y isang tagapagligtas. Sa bawat patak ng pawis ng mga magsasaka, na itatag ang pundasyon ng bayan, ngunit ang kanilang mga sakripisyo ay walang saysay sa mata ng mga nagahari-harian. Ama! Ama! Narito na po ang pagkain nyo. Magpahinga po muna kayo saglit. Ang bukid ay di nag-aantay sa atin. Dito na naman sila, mga sakit na Guardia Civil. Ano na naman ang kailangan nila dito? Kabesan Tales, kami ay naparito para ipatupad ang utos ng simbahan. Ang lupain na ito ay hindi na sa inyo. Dugo at pawis namin ang nagpataba sa lupang ito at ano ang karapatan nyo para agawin ito? Tales! Karapatan ng simbahan ng lupaing ito. Huwag ka nang lumaban pa. Ama! Huwag ka nang lumaban pa! Baka ano mangyayari sa iyo? Huwag ka na lumaban! Huwag ka na lumaban pa! Hindi! Hindi ko kaya ang agawin nila ang tahanan natin. Danga lang nakataya dito. Mga Ginoo, at pa kailangang agawan ng mga nagpapakahirap? Hindi pa ba sapat ang binibigay ng simbahan? Ha? At sino ka ba para makialam sa usapin na to? Hindi ka bahagi ng baryong ito. Ako'y isang negosyante lamang na naparaan dito. Ngunit isa rin ako sa mga nakasaksi ng mga kasakiman ng hindi lang ng mga praile, kundi gay na rin ng mga makapangyarihan. Napayo ko sa'yo, Kabesan Tales. Sumunod ka na lang upang hindi mabigat ang iyong parusa. Ama! Hindi kita kilala, ngunit salamat. Kung hindi ka dumating, sana nagkaroon na ng gulo dito. Huwag mo kong pasalamatan, Kabesan Tales. Ang laban mo ay hindi pa nagtatapos dito. Ang problemang ito ay hindi lang problema ng baryong ito, kundi problema ng buong bayan. Maraming salamat po, Senyor. Mga amiga, narinig nyo ba? Ang alin! Ang mga bagong pagmamalakad sa gobyerno. Mga pagbabago, huwag kang magpaniwala sa ilalim ng kanilang maskara dahil sila ay sakinlag, mga Maaari bang manahimik kayo? Huwag kayo magpadala sa mga salita lang dahil laduin na pagbabago ay hindi nagmumula sa mga nagahari. Ang kayamanang ito ay hindi hiyas o ginto. Ito magiging simula sa pagwawakas ng kasamaan. Ginoo,
Maaari ba kayo na? Sino ka? Sino ka? Sumagot ka. Tinatanong kita eh. Sabing sino ka? Ako si Basilio. Di ako makapaniwala. Ilang taon na din ang lumipas. Ay bilis ng iyong paglaki, Basilio. Halika't maupo muna tayo. Kaya tagal ng panahon na hindi tayo nakita. Marami akong bagay na tutundi sa'yo. Alam mo, ang aking lihim na maaari kong ikasawi ay maaring ikabunyag ng aking binabalak. Ang buong buhay ko ngayon ay nasa kamay mo. Maaari kitang patayin. May sandato ako. Ikaw wala. Tanging ang kagubatan lang ang nakakasaksi ng aking papagparito. Subalit, hayaan na kitang mabuhay. At inaasahan kong hindi yan magiging ikakasawi o pagkakasisihan ko. Batid ko na ikaw din ay naghirap katulad ko. Katulad kong may dapat ka rin singilin sa lipunan. Ito ang buhay ng iyong kapatid at baliw mong ina. Pareho tayong kailangan bigyan ng katarungan kaya nagpasya akong halik na ikaw ay mapahamak. Mas makakabuting tayo ng tulungan. Totoong ako ang nagpunta dito 13 taon nang nakalipas na. Pagkadakila ng taong nagbuwis ng buhay, alang-alang lang sa akin. Umalis ako sa bayan ito para magpayaman upang maisakatuparan na din ang aking paghihiganti. Ngayon, kailangan wakasin ko na ang isang tiwaling pamahalaan sa pamamagitan ng paglantad ng kanilang kabulukan. Sukdulang may ibang nagbuwis ng buhay. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay na hindi nakikita ang pagkadurog ng kanilang mga buto sa ilalim ng bangin. Sa pamamagitan ng panyaya, ay nakabalik ako sa lupain ito bilang isang mangangalakal. Dahil sa kayamanan ay naging tanyag ako at iba't ibang uri ng kasakiman at pagbabalat kayong aking nasaksihan. Hinadlangan ko ang ibang pangangalakal upang mas lalong mabaon sa hirap. Alam mo ba, inudyukan ko ang panliligalig at pangangamkam upang walang masulingin ng tao maliban sa makaisip silang maghimagsik. Ngunit kayong mga kabataan ngayon ay walang ginawa kundi ang purihin ng mga Kastila. Masyado kayong mapangarapin at inaakala nyo makakamitin nyo ang pantay na pagtrato sa lipunan. Mga hangal, hinahangad din nyo magkaroon ng akademya sa wikang Kastila. Para ano? Para kayo'y mahigit na malito at hindi na magkaintindihan? Hindi po, senyor. Hindi lamang para mapalapit tayo sa pamahalaan, kundi hinahangad naming magkaisa ang bawat pulo. Basilio, kailangan ko ang tulong mo. Gamitin mo ang talino at lakas mo upang ituwid ang nalilihis nilang landas. Kailangan maituwid ang hangaring makakastilan ng mga kabataan. Ang paghahangad ng pantay na karapatang mauuwi lamang sa hamak na wala. Senyor Simon, salamat sa iyong pagtitiwala. Hindi ako taong politiko at ako ay lumagdas sa isang kasulatan ng kahilingan para sa pagtataguyod ng wikang Kastila upang makatulong ng higit sa mga mag-aaral. Nais ko lamang pong maging manggagamot at iyon lamang ang aking hangarin. Oh, Holly. Nariyan ka na pala. Po, kanina pa po. Hermana, maari po ba ako manghiram ng pera?
Nais ko po kasing umuwi sa amin ngayong Pasko. Tonta! Nakakalimutan mo na ba huli na ang iyong pamilya ay baon pa sa pagkakautang sa akin? Ganun po ba? Pasensya na po, Hermana. Ako'y paparito na po at may pupuntahan pa. Bueno, bago ka umalis, siguraduhin mo na malinis ang buong paligid. Dahil ngayong Kapaskuhan, darating ang aking mga bisita at mayayamang amiga. Ang pagtatag ng akademya ay isang pagkukunwari lamang. Walang silbi ang edukasyon kung hindi para sa tunay na paglaya. Ang mga Indio hindi mamagtatagumpay sa anumang edukasyon. Hindi nila kayang intindihin ang wika ng mga Kastila. Padre, ang mga Indio, kailangan lamang nila ng kaunting gabay at upang mapanatiling tapat at hindi maghimagsik. Ang mga gumbursa ay hindi nagdusa upang makita ang mga Indio na magpatuloy sa pagiging alipin ng sistema. Kirigo, tinanong kita ng maraming beses. Ngunit hindi ka pa rin sumusunod sa aking mga plano. Ang mga saksi ng ating pagkaalipin ay hindi pa rin nawawala. Kaya inaasahan ko na ikaw na lang ang magpapatuloy ng aking mga plano. Anong ibig mo sabihin, Simon? Hindi ko kaya ipagpatuloy ito. Ang lahat ng iniisip mo at ang lahat ng mga pangarap mo ay tila nakakatakot. Hindi mo kailangan matakot, Kirigo. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang mga guni-guni ko at ang mga pangarap ko balang araw ay magiging realidad. Ibinabalik ko sa iyo ang mga bagay na ito upang gayon mabigyang linaw ang ating mga layunin. Ito ang aking baril at ang aking puni. Ingatan mo ito at huwag mong hayaang maligaw ng landas. Ang inyong mga plano, Simon, ay masyadong mabigat para sa akin. Hindi ko kaya itago ang mga ito. Walang alinlangan, Kirigo. Walang lugar dito sa mundo para mag-alinlangan. May mga pagkakataon sa buhay na kinakailangan mong kontrolin ang iyong sarili. Wala nang oras para sa kalikuan. Kung mag-aalangan ka, hindi ito magdadala sa atin sa tagumpay. Tandaan niyo yan. O siya, mga gamit na ito, itago mo ito at ako'y aalis na. Senior Simon, bumalik ka! Kay ganda ng dalagang ito. Sus Mariosep, kay papangit naman ang mga gulay. Naroon si Paulita Gomez. Iha, Paulita, pakiramdam ko doon tayo mamimili. Iho, dyan ka muna ha. Padre, kung maaari lang, igalang natin ang dalaga. Hindi sila exhibit sa perya. Tingnan nyo, parang si Simon. Kulay, anyo, tiyak na siya talaga. Si Simon? Wala siya rito. Ano kayang dahilan? Bakit? Natatakot ba siyang magbayad sa perya?
Alam nyo mga senyor, para sa akin lamang, marahil nawala siya dito dahil natatakot na mabunyag ang sekreto ng kanyang kaibigan na si Mr. Leeds. Bagkus, Padre. May kakaiba talaga kay Simon. Hindi niyo ba napapansin? Lagi siya may iniisip at hindi natin nahuhuli. Aba, binibini, akin ang pwestong yan. Umalis ka na dyan bago pa kita tawagin magnanakaw. Abay, bakit? Hindi ba't libre ang mga pwesto dito sa perya? Ba't di ka na lang tumayo sa iba at maghanap ng pwesto? Kawawa primitibo na agawan na naman ng pwesto. Isang palabas na agad ang naganap kaya di pa nangyari ang totoong drama. Ginoong Simon, Bakit? si Maria Clara ay wala na. Ano? Hindi maaari. Hindi maaari. O Maria. Namatay siyang hindi ako nakikita. Namatay siyang nagdurusa. Namatay siya. Hindi niya nalalaman na nabubuhay lamang ako para sa kanya. O Maria Clara! Sa mga silid tulad nito, nagaganap ang mga diskusyon na bumubuo ng isip at damdamin ng kabataan. Ngunit sa likod ng bawat talakayan ay may tila labanan. Isang labanan ng prinsipyo, karunungan at katotohanan laban sa kapangyarihan at panginibabaw ng nakaraan. Napakahusay sa gani. Ang iyong talumpati napakaganda at makabuhay. Ngunit tanong ko lamang, kasama ka ba sa hapon na noong gabi? Hindi po, Padre. Ngunit, kinagagalak kong marinig din niyo ang ating mga sinasabi. Ang iyong paninindigan ay kahanga-hanga. Matagal na akong nagtuturo dito. Sa 2 o 3,000 mga estudyanteng dumaan sa akin. Bihira lamang ang mga katulad mo na may tapang na magsalita sa harapan. Padre, di kasalanan ng mga kabataan kung magsasalita sila laban sa mga makapangyarihan. Sa bawat pagkakataon, sila yung nagsasalita. Sila yung pinapantahan ng Pilipinas. Alam din niyo ang epekto ng ganitong paratang. Hindi kita inuusig sa gani. Malaya ka makapagsalita sa aking klase. Sa totoo lang, paborito kita. At tinatanggil kita, Padre. Huwag kayong magtago sa likod ng pamahalaan, Padre. Alam nating lahat ng mga batas na ito ay may layunin pahinahin kami. Ngunit kahit gaano man, nalapit pa rin namin ang karunungan. Natural sa taong ang gaganda ng liwanag lalo na kapag ito'y pilit inaalis. Isagani, ikay pambihira nila lang. Sana'y maging maingat ka sa iyong mga paniniwala sapagkat sa mundong ito, ang mga taong may tapang ay kadalasan na pamahamak. Salamat, Padre. Paparito na po ako. Ikay mag-iingat, Isagani. Panginoon, tulungan niyo kong makalaya ang aking ama. Bigyan niyo po kami ng solusyon sa aming problema. Bigyan niyo po kami ng solusyon sa aming problema. Huli? Hermana, Ano ang iyong problema? nakulong ang aking ama. At kailangan ko ng salapi para kong patubos sa kanya. Maaari niyo po ba akong tulungan? Ngunit wala akong salapi na maaaring ibigay sa'yo. Ngunit meron tayong isang paraan. Pumunta kay Padre Camora at sa tingin ko siya ang makakatulong sa'yo. Padre Camora?
Huwag ka na magunit-ngunit, ikay pumunta na doon. Salamat po, Hermana Baling. Kapag ako'y ganap na manggagamot na at tayo'y kasal na, hindi na kailangan ng iyong ama ang bugari. Basilio, palagi kaming nasa kumbento. Kasama si Padre Camora. Natatakot ako. Ano ba kung nangyayari sa akin ang nangyayari kay Maria Clara? Senyor Simon! Kumagarihan ka na pala, Basilio. Senyor Simon, bakit kami dalang lampara? Nitro, gasolina, dinamita? Tama. Ngunit ito'y higit pa ron. Ito ay may luhang natipon. Mga puot na tinimpi, mga kasamaan at mga pang-aapi. Yan ang huling sandata ng mahihina. Lakas sa lakas. Dahas laban sa lakas. Nagatubili ako kanina. Ngunit napawi yun nung bigla ka naman. Ngayong gabi. Magaganap at madudurog ang momentong walang hugis. At pinadali ko ang pagkagulo. Ngayong gabi, magkakaroon ng isang malaking bigit. At ang lamparang ito ay ilalagay sa gitna. Abot ng liwanag ng lamparang ito ang lahat ng gako. Ngunit, pagkaraan ng 20 minuto, lalamlam ang liwanag. At kapag itinaas ng buksa, ay puputok ng isang kapsula sa loob. Sasabog ang dinamita at kasabay nito ang pagsabog ng silid-kainan sapagkat ang bubong at ang sahig ay nilagyan ko ng isang sakong punong-puno ng pulbura kaya walang makakaligtas ni sino man. Kung gayon, hindi na ba kailangan ng aking tulong? May ibang bagay kang gagampanan. Sa ganap na ikasyam ng gabi, ay tiyak na puputok ang lampara. At maririnig ito sa bayang kanugnog at sa mga bundok at yungib. Hindi magtatagumpay ang hilos ang mga alteriero na inudyukan ko. Pagkarinig sa putok, tayo ay magkakaroon ng pag-alsa. Ang mga kasama natin ay walang pinuno at sandata. Pangunahan mo sila. Kuhain ninyo ang baril sa bodega na pinatago ko kay Kirito. Kami, ni Kabesang Talas, ay maghihintay sa tulay. Lahat ng lalaking umagaw ng baril ay papatayin natin. Lahat? Lahat. Maging ang Indio, Mestiza at Kastila. Lahat ng walang tapang at mahinang loob. Ang mga lahing duwag ay mananatiling alipin. Ano ang wiwikain ng daigdig sa kakilakilabot na patayan na ito? Ang daigdig ay papalakpak at pupuri ng malalakas. Si Juanito ang dapat mong ibigin, Iha. Ngunit tiya, may namamayani na ng aking puso. Hindi. Nais kong kay Juanito ka ipakasal at hindi kay Isagani. Talagang nagmamadali tayo, ang dami mo pang sinasabi. Ngunit, kailangan kong sundin si Tia Victorina sapagkat nais niya akong ipakasal sa iba. Susundin mo ang iyong tiya. Kahit alam mo ikakawasak natin yan. Yun ang dapat kong maging buhay, Isagani. Ngunit, aking hero. Ayoko matulad sa pinag-uusapan nila Maria Clara.
Pangako, hindi tayo tutulad sa kanila. Gagawa tayo ng magandang pamilya. Kailan ba kapag ako'y matanda na? Kaya paalam aking iro. Huwag kang lumisan natin paulitan. Ayusin mo naman ang paghawak sa bulaklak mo. Napakaganda mo, Iha. Ngumiti ka naman at ikakasal ka. Ngiti! Ikaw na lang hinihintay sa kasalan. Tara na. Magsisimula na ang kasalan. Halika, Iha, pumasok ka. Ngumiti ka, Iha. Ngiti. Hinihintay na ako ng mga amiga ko. Ako'y mauupo na, ha? Ngumiti ka? Paulita, ito ba ang iyong pinili? Ang buhay ng kayamanan, ngilit mo ng kalayaan. No se pierda, mas tenga vida eterna. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Abay, nariyan na pala kayo. Magandang gabi, aking mga bisita. Amiga! Amiga, salamat. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Nais kong tignan niyo ang aking pamangkin. Hindi ba napakaganda niya? Siyang tunay, Doña Victorina. Tama. At alam niyo ba, siya ang pinakamaganda sa Quiapo. Hindi ba't, amiga? Tunay ang mapalad si Pelae sapagkat siya ang nakatuluyan ni Paulita. Subalit, ako'y nagtataka. Paulita, nasa na nga ba si Isagani na yung siyang tunay mong kasintahan? Huwag mo nang isali ang mahirap na Isagani na yun. Wala namang mapapala sa kanya ang aking napakagandang pamangkin. Tara na't kumain na tayo, nagugutom na ako. Tama. Buenas noches, Señor Simon. Buenas noches. Buenas noches, senyor. Oh, General. Magandang gabi, General. Maupo ka, Magandang maupo ka. gabi. Maupo. Kumain ka. Napakaganda ng lampara. Siyang tunay, General. Ay napulot ako ng isang papel. Tingnan mo. Manitesa Pares, Don Juan Crisostomo Ibarra. Sino siya? Nakikilala ko kaning sulat kamay yan. Biro lamang, ipagpatuloy ang kasiyahan. Yan ay nagagda na 13 taon na namayapa sa isang pulibustero. Sagani, saan ka pupunta? Sa kasal ni Paulita. Sagani, huwag ka nang tumuloy pa. Di maaari, amigo. Gusto kong niligtas si Paulita at gusto ko siyang magligtas sa huling sandali. Makinig ka sa akin, amigo. May masamang mangyayari sa piging na iyon. Sagani! Padre, maaari mo bang itaas ang mitsa ng lampara? Dahil lumalabo na. Magnanakaw! Sandali!
Marahil, ang lamparang iyon ay may dinamitang kaya sumabog. General, si Ibarra at Simon ay iisa. Taksil, hanapin si Simon. ¿Quién es ese? Solo un momento. Padre, Diyos mío, Senyor. Ano nangyari sa'yo, Senyor? Nabaril ako, Padre. Diyos mío, halika. Halika sa aking silid para magamot ko ang iyong sugat. Diyos mio! Senyor! Bakit mo ginawa yan? Padre, patawad. Ngunit kailangan ko nang mawala sa mundong ito. Kailangan ko nang pakasan ng aking buhay. Ngunit sandali lamang. Maghahanap ako ng lunas. Meron pa akong gamot, Senyor. Huwag na, Padre. Bagkus, malapit na akong mawala ng hinga. Bago pa nila ako mahuli. Tingin niyo po ba, kagagawa nito lahat ng ating Panginoong Diyos? Panginoon, anong nangyari? Ngunit alam mo, Senyor, kailan may walang ginawang mali ang lumikha. Sadyang mas pinipili nilang maging makasalanan. Ako si Crisostomo Ibarra. Sa mundong kinagkagalawan, pagmasdan ang larawan ng itsurang nagmamalakas. Hindi pwedeng mabuta, makinig sa tamang tinig. Wala kang mapapala sa taong walang kahulugan. Huwag hahayaang magkaka sa iba. Kawalang sala. Halika na, tuklasin ang mundo.